Isang pirasong papel. Iyon lang ang kailangan para gumuho ang mundong itinayo ko ng 20 taon. Akala ko, sapat na ang pawis at dugo ko para iligtas ang lupang ito. Pero nang makita ko ang lalaking bumitaw sa akin noon, alam kong hindi lang lupa ang kukunin niya, kundi pati ang natitirang danggal ko. Evangeline? Malamig na sabi ni Ramon habang nakatingin sa mga mata ko na tila ba wala kaming pinagsamahan. Labas na. Wala na kayong karapatan sa lupang ito. Ang amoy ng hinog na pinya ay humahalo sa usok ng inihaw na liyempo sa bakuran ng aming munting hasyenda sa Bukidnon. Masaya ang lahat. Ang mga sakada, ang aking mga manggagawa na itinuring ko ng pamilya, ay nagtatawanan habang may hawak na baso ng malamig na serbesa. Ipinagdiriwang namin ang balitang natanggap ko kaninang umaga mula sa bangko. Naaprubahan na raw ang extension ng aming utang. Sa wakas, pagkatapos ng 3 taon ng paghihikahos mula nang mamatay ang asawa kong si Mateo, makakahinga na kami ng maluwag. Nanay, tingnan mo si Lito. Nakaka-6 na hiwa na ng kakanin. Biro ng panganay kong si Gabriel habang itinuturo ang kanyang nakababatang kapatid. Mumiti ako, isang ngiting umabot hanggang sa aking mga mata. Hayaan mo na, Gabriel, na yon lang tayo magsasaya ng ganito. Para sa inyo ang lupang ito. Hinding-hindi ito mawawala sa atin. Ngunit ang tawa ko ay biglang naputol ng isang itim na SUV, makintab at tila sumisigaw ng kapangyarihan ang pumasok sa aming tarangkahan. Ang alikabok na nilikha ng gulong nito ay tumakip sa aming handaan. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng mahabang mesa. Katahimikan. Ang tanging naririnig na lang ay ang lagitik ng mainit na makina ng sasakyan. Bumukas ang pinto. Unang lumabas ang isang sapatos na balat na halatang mamahalin, bago sumunod ang isang lalaking may tindig na tila hindi tinatablan ng init ng sikat ng araw sa Bukidnon. Nang mag-angat siya ng tingin at tanggalin ang kanyang salamin, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Si Ramon Alcantara. Ang lalaking nangako sa akin ng langit noong dalaga pa ako, bago niya ako ipinagpalit sa isang mayamang heredera mula sa Maynala. Ang lalaking naging dahilan kung bakit ko pinili si Mateo, ang tahimik na magsasaka na nagbigay sa akin ng katahimikan. Ramon? Halos pabulong kong sabi, ang boses ko ay nanginginig sa pagitan ng gulat at galit. Hindi siya nang umiti. Walang bakas ng pagkakaibigan o kahit man lang pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, kumuha siya ng isang asul na folder mula sa kanyang assistant at inihagis ito sa ibabaw ng mesa, dahilan para tumumba ang isang baso at mabasa ang telang puti. Evangeline Soriano. Panimula niya. Ang boses niya ay kasing tigas ng bakal. Narito ako bilang kinatawa ng bangko. Ang sinasabi mong extension ay pinawalang bisa na. Ang lupang tinatayuan nyo, pati ang buong plantasyon, ay kinuha na ng Alcantara Group bilang pambayad sa isang lihim na utang na hindi nyo nabayaran sa loob ng 2 taon. Parang may sumabog sa loob ng pandinig ko. Anong lihim na utang? Ramon, nag-uusap na kami ng manager. Sinabi nila ang alam nila. Putol niya sa akin. Pero hindi mo alam na ang asawa mong si Mateo ay nagsanla ng lupaing ito sa isang pribadong kasunduan bago siya namatay. At ang kasunduang yon ay may pirma mo, Evangeline? O baka nakalimutan mo na? Kinuha ko ang papel na basa ng alak. Doon, sa ibaba ng pangalan ni Mateo, ay ang aking pirma. Ngunit kailanman ay hindi ako pumirma sa anumang utang. Nanlamig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang tingin ng aking mga manggagawa, ang bulungan ng mga kapitbahay na kanina lang ay kasama naming nagsasaya. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa aking pagkatao. Hindi ko pirma ito! Mapagkunwari ka pa rin hanggang ngayon, Ramon!
Gagawa ka ng paraan para saktan ako dahil lang hindi ako sumama sa iyo noon. Sigaw ko. Ang luha ng galit ay nagsisimulang pumatak. Lumapit siya sa akin. Sapat na para maamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na tila lason sa aking ilong. Huwag mong isali ang emosyon dito, Vangie. Negosyo ito. 30 araw. Yan na lang ang ibibigay ko sa inyo para lisanin ang lugar na ito. Pagkatapos nun, gigibain namin ang bahay na ito para sa bagong proyekto. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang lahat ng hirap ko, ang puyat ko sa pag-aalaga ng mga pinya, ang pagtitiis ko sa pangungulila kay Mateo, lahat yon ay tila tinalikuran ng lalaking ito. Itinaas ko ang aking kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad ko sa balat niya ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya gumanti. Marahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi at tumingin sa akin ng may halong pait. Sige, sampalin mo pa ako kung yan ang magpapatulog sa'yo sa gabi. Pero hindi niyan mababago ang katotohanan. Wala na kayong bahay, Evangeline? Tumalikod siya at sumakay muli sa kanyang sasakyan. Iniwan kaming nakatayo sa gitna ng alikabok at pagkawasak. Ang aking mga anak ay tumakbo palapit sa akin. Umiiyak, tinatanong kung saan kami pupunta. Ngunit ang mga mata ko ay nakapako sa aking bayaw na si Berto. Nakita ko siyang nakatayo sa lilim ng puno ng mangga, malayo sa karamihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at pilit niyang itinatago ang isang X-ray envelope sa ilalim ng kanyang suot na barong. Nang magtama ang aming paningin, mabilis siyang umiwas at naglakad palayo patungo sa likod ng bodega. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang kilabot. Hindi lang si Ramon ang kalaban ko. May mas malalim na sugat na nakatago sa ilalim ng lupang akala ko ay ligtas na kami. Isang lihim na dinala ni Mateo sa hukay at isang pagtatrador na nagsisimula palang magpakita ng muka. Gabriel, bantayan mo ang kapatid mo. Utos ko sa aking panganay. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Napalitan na ito ng isang determinasyong kasing talim ng bolo. Hahanapin ko si Tito Berto nyo. May kailangan akong malaman. Ang saya ng pistahan ay naging lamay sa loob lamang ng ilang minuto. At sa paglubog ng araw sa Bukidnon, alam kong hindi na ako ang dating Evangeline na nagtitiis lang. Kung digmaan ang gusto ni Ramon, ibibigay ko sa kanya. Pero bago yon, kailangan kong malaman ano ang ipinalit ni Mateo sa kaligtasan namin. Berto! Huwag mo akong talikuran! Harapin mo ako! Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at tahimik na bodega ng pinya. Ang bango ng mga prutas na nakaimbak doon ay tila naging mapait sa aking pang-amoy habang hinahabol ko ang aking bayaw. Huminto si Berto sa tapat ng isang salansa ng mga basket, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila pasa niya ang buong bigat ng langit. Marahas kong hinablot ang kanyang braso at pinihit siya paharap sa akin. Anong itinatago mo, Berto? Nakita kita kanina. Bakit ka nanginginig? At anong laman ng envelope na yan? Nanginig ang labi ni Berto. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng biro, ngayon ay tila 2 balon ng takot. Vangie, wala ito. Mga gamot lang ito. Alam mo namang mahina na ang baga ko? Huwag mo akong lukuhing bata, Berto. 20 taon akong nanirahan sa pamilyang ito. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Lalong humigpit ang hawak ko sa braso niya. Kasabwat ka ba ni Ramon? Binayaran ka ba niya para ibenta ang lupang ito sa likod ko? Hindi! Hinding-hindi ko gagawin yon! Biglang sumigaw si Berto. Ang mga luha ay nagsimulang gumulong sa kanyang maruming pisngi. Si Mateo ang may kasalanan ng lahat. Siya ang nagdala sa atin sa impyerno ito. Binitawan ko siya sa gulat. Anong sinasabi mo?
Patay na ang asawa ko, Berto. Huwag mong ipasa sa kanya ang mga pagkakamali mo. Hindi mo siya kilala, Vanji. Akala mo ba ay banal ang asawa mo? Maraming utang si Mateo na hindi mo alam. Sinubukan kong tulungan siya, sinubukan naming ayusin, pero huli na. Mabilis na tumakbo si Berto palabas ng bodega. Iniwan akong nakatayo sa dilim, nalilito at may namumeong takot sa aking dibdib. Kinabukasan, hindi sikat ng araw ang gumising sa akin, kundi ang isang nakabibinging ugong ng makina. Paglabas ko ng balkon, tila tumigil ang paghinga ko. Sa harap ng aming tarangkahan, nakaparada ang 3 malalaking dilaw na excavator. Ang kanilang mga bakal na braso ay tila mga higanteng kuko na handang kumayod sa aming balat. At sa tabi ng mga makinang yon, nakatayo si Ramon. Nakasuot siya ng puting polo, malinis at walang bahid ng dumi, habang tinitingnan ang isang blueprint. "Nanay, bakit sila narito?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. "Sabi nila, 30 araw pa, di ba?" "Dito lang kayo sa loob," utos ko sa aking mga anak, bagamat ang sarili kong mga tuhod ay nangangatog. Pagbaba ko sa kalsada, naramdaman ko ang mga mata ng aking mga kapitbahay. Nakasilip sila mula sa kanilang mga bintana. Ang ilan ay nasa tapat ng kanilang mga sari-sari store, nagbubulungan. Tingnan mo si Evangeline. Ang taas ng lipad noon, na yon ay mukhang sa kalsada na pupulutin. Narinig kong sabi ni Aling Rosa, ang tsismosa ng barangay. Sayang ang ganda ng plantasyon. Mukhang totoo nga ang balita na nalubog sila sa utang dahil sa bisyo ng asawa niya. Sagot ng isa pa. Ang hiya ay tila isang mainit na sampal sa aking muka. Mas masakit pa ito kaysa sa pagkawala ng pera. Ang danggal na inalagaan namin ni Mateo sa loob ng maraming taon ay tila tinatangay na ng hangin kasama ng alikabok mula sa mga excavator ni Ramon. "Anong ibig sabihin nito, Ramon?" Hinarap ko siya sa harap ng maraming tao. "Sabi mo ay 30 araw. Bakit may mga makina na rito?" Tumingin sa akin. Walang emosyon. "Ang 30 araw ay para sa bahay niyo, Evangeline. Pero ang lupang ito? Kailangan na naming simulan ang pagsusuri sa lupa. Bahagi ito ng kasunduan. Huwag kang mag-alala. Hindi muna namin gagalawin ang mga tanim mong pinya. Sa ngayon." "Pagsusuri sa lupa? Para saan? Magtatanim ba kayo ng mas mahal na prutas?" Biro ko na may halong pait. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumingon siya sa kanyang mga tauhan. "Simulan niyo na sa gawing likuran, malapit sa sapa. Doon tayo maghuhukay ng mga sampol." May kung anong kumurot sa isip ko nang banggitin niya ang sapa. Iyon ang paboritong lugar ni Mateo. Noong mga huling buwan bago siya mamatay, madalas siyang naroon kahit hating gabi. Nang makaalis ang mga tauhan ni Ramon patungo sa sapa, hindi ko napigilan ang aking sarili. Umikot ako sa kabilang bahagi ng plantasyon, dumaan sa mga masukal na bahagi para hindi nila ako mapansin. Gusto kong malaman kung ano ang hinahanap nila. Habang naglalakad ako sa gilid ng sapa, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Ang mga hanay ng pinya sa bahaging ito ay tila lantutay. Ang kanilang mga dahon ay hindi luntian kundi kulay kape at tila sinusunog mula sa loob. Lumuhod ako at humukay ng kaanting lupa gamit ang aking mga kamay. Ngunit agad akong napaatras. Ang lupa ay hindi kulay itim o kayumanggi. Ito ay may mansa ng kulay abo at asul. Tila may malapot na likidong humalo rito. At ang amoy, napakabagsik. Hindi ito amoy ng nabubulok na halaman o dumi ng hayop. Amoy ito ng chemical. Tila pinaghalong asupre at lason na nakakasulasok sa ilong. Bigla akong nakarinig ng kaluskos mula sa likuran ng malalaking dahon ng pinya. "Hindi mo dapat hawakan ang lupang yan, Vanji.
Napatalon ako sa gulat. Nakatayo roon si Ramon, mag-isa, malayo sa kanyang mga tauhan. Wala na ang blueprint sa kanyang kamay, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan. Takot. Ramon, anong meron dito? Bakit galito ang amoy ng lupa namin? Tanong ko habang pinupunasan ang dumi sa aking palad sa aking palda. Lumapit siya, ngunit huminto siya ng ilang metro ang layo. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nyo nang umalis. Hindi lang pera ang nawala sa inyo, Evangeline. Ang lupang ito, namamatay na ito. At kung hindi kayo lalayo, kayo ang susunod. Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ba ito kay Mateo? Bago pa siya makasagot, isang malakas na hiyaw ang narinig namin mula sa direksyon ng aming bodega. Boses iyon ni Gabriel. Nanay! Si Tito Berto! Ayaw niyang gumising! Mabilis akong tumakbo pabalik. Iniwan si Ramon na nakatayo sa gitna ng namamatay na taniman. Sa loob ng bodega, nakita ko si Berto na nakahandusay sa sahig, may bumubula sa kanyang bibig, at sa tabi niya ay ang envelope na pilit niyang itinago sa akin kagabi. Nang damputin ko ang envelope, hindi ito x-ray ng baga. Ito ay isang ulat mula sa isang laboratory, at ang petsa nito ay 1 linggo bago mamatay si Mateo. Ang nakasulat sa itaas ay Toxicity Report, Soil Sample Section B12. Ang amoy ng antiseptic sa maliit na klinika sa bayan ay humahalo sa malapot na kaba sa aking dibdib. Nakatingin ako kay Berto na mahimbing na natutulog, putla ang kanyang labi at may kung anong aparatong nakakabit sa kanyang braso. Ayon sa doktor, isang uri ng matinding chemical ang nakapasok sa kanyang katawan. Hindi sapat para patayin siya, pero sapat para pilayin ang kanyang sistema. Vangie, isang pamilyar at malalim na boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Napalingon ako. Si Ramon. Nakatayo siya sa pintuan ng ward. Wala na ang kanyang suot na polo kahapon. Ngayon ay nakaasul na siyang kamiseta. Mas mukhang tao, pero mas nakakatakot ang presensya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba tapos sa paninira sa amin? Mariin kong tanong habang lumalabas ako ng kwarto para hindi magising si Berto. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, inabot niya sa akin ang isang tasang kape. Hindi ko tinanggap. Inilapag niya ito sa kalapit na upuan. Narito ako para mag-alok ng tulong. Isang huling pagkakataon, Evangeline. Tumawa ako ng may halong pait. Tulong? Pagkatapos mong kuhanin ang lupa namin at ipahiya ako sa harap ng mga tauhan ko? Anong klaseng tulong yan, Ramon? Huminga siya ng malalim, tila nagtitimpi. Kunin mo ang mga anak mo. Dalhin mo sila sa Davao o sa Maynila. Magbibigay ako ng sapat na pera para makabili ka ng bagong bahay at makapagsimula ng negosyo. Huwag mo nang ipaglaban ang plantasong yon. Iwan mo na ang bukid nun. Natigilan ako. Ang halagang binabanggit niya ay hindi biro. Sapat na yon para mabuhay kami ng maraangya sa loob ng maraming taon. Sapat na para makalimutan ang utang, ang dumi at ang lason sa lupa. Bakit? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bakit mo ito ginagawa? Dahil ba guilty ka? O dahil may itinatago ka sa lupang iyon na ayaw mong makita ko? Ginagawa ko ito dahil ayaw kitang makitang mawasak, Vangie. Biglang tumaas ang kanyang boses, ngunit agad din niyang binaba. Makinig ka sa akin. Minsan nakitang mawala. Huwag mo nang hintayin na maging huli ang lahat. Nawala mo ako dahil iniwan mo ako, Ramon. Pinili mo ang pera at ang Maynila. Sigaw ko pabalik. Iyon ba ang pinaniniwalaan mo sa loob ng 20 taon? Tiningnan niya ako ng may halong lungkot at galit. Umalis na ako, Evangeline. Ang check ay nasa table ng nurse. May 3 araw ka para magpasya.
Nang makaalis siya, naiwan akong tulala. Ang kanyang mga salita ay tila mga anay na kumakain sa pundasyon ng aking alaala. Iyon ba ang pinaniniwalaan mo? Anong ibig niyang sabihin? Umuwi ako sa plantasyon ng gabing yon, habang ang mga anak ko ay naiwan sa pangangalaga ng aking kumare. Dumiretso ako sa aming silid ni Mateo. Hinaluhog ko ang lumang baul sa ilalim ng aming kama. Ang baul kung saan nakatago ang lahat ng aming mga alaala. Dun, sa ilalim ng aking belong pangkasal, ay ang isang maliit na kahon ng sapatos. Dun ko itinago ang mga liyam ni Ramon nung kami ay magkasintahan pa. Ang mga liyam na naging dahilan kung bakit ako sumuko sa kanya. Kinuha ko ang huling liham na natanggap ko 20 taon na ang nakakaraan. Ang liham kung saan sinabi niyang hindi na siya babalik, na mas pinili niya ang buhay sa lungsod kaysa sa isang probinsyan ng gaya ko. Vanji, pasensya na. Hindi ko kayang mabuhay sa hirap. Nakahanap na ako ng iba na makakapagbigay sa akin ng kinabukasan. Binasa ko itong muli. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong humihiwa sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin ako. May kakaiba. Kinuha ko ang talaarawan ni Mateo na nahanap ko sa bodega at inihambing ang sulat kamay. Ang letrang G sa liham ni Ramon ay may buntot na pabaliko sa kanan. Ang letrang S ay matulis ang tuktok. Inobserbahan ko ang sulat kamay ni Mateo sa kanyang talaarawan. Ang bawat G at S ay eksaktong kapareho ng nasa liham na dapat ay mula kay Ramon. Nanginig ang aking buong katawan. Kumuha ako ng magnifying glass na ginagamit ni Mateo sa pagsusuri ng mga peste sa pinya. Doon ko nakita ang katotohanan. Sa ilalim ng matapang na tinta ng liham, may mga bakas ng lapis, isang draft, isang gabay, at ang papel na ginamit, may maliit na watermark ito sa gilid. Isang watermark ng isang lokal na kooperatiba rito sa Bukidnon kung saan nagtatrabaho si Mateo noon bilang clerk. Paano magkakaroon si Ramon ng papel mula sa kooperatiba ng Bukidnon kung nasa Maynila na siya noong panahong yon? Hindi si Ramon ang sumulat ng liham na ito. Ang lalaking itinuring kong bayani sa loob ng 20 taon, ang lalaking pinasalamatan ko gabi-gabi dahil sinagip ako sa kabiguan ng puso, siya rin pala ang lalaking pumatay sa aking kaligayahan. Hindi ako iniwan ni Ramon. Ninakaw ako ni Mateo. Napaupo ako sa sahig, yakap-yakap ang mga peking liham. Ang bawat halik, ang bawat haplos at ang bawat sakripisyong ginawa ko para kay Mateo ay tila naging abo. Ngunit sa gitna ng aking paghagulgol, isang mas malaking tanong ang lumabas. Kung kaya ni Mateo na pekiin ang pag-ibig, ano pa ang kaya niyang pekiin? Mabilis kong binuksan muli ang talaarawan ni Mateo sa huling bahagi. Doon, may nakita akong isang lista ng mga pangalan at halaga ng pera. Sa dulo ng listahan, may isang pangalang naka-highlight. Ati Salcedo Mining Rights Payment. At sa tabi nito ay isang petsa. Ang petsa kung kailan nagsimulang mamatay ang aming mga tanim na pinya. Tumingin ako sa aming larawan sa dingding. Si Mateo, suot ang kanyang barong, at ako, nakasuot ng puting belo at may hawak na mga bulaklak ng pinya. Sa loob ng 20 taon, tinitingnan ko ang larawang yon bilang simbolo ng aking kaligtasan. Akala ko, siya ang lalaking pumulot sa akin nang ako ay basag at luhaan. Pero ngayon, habang hawak ko ang mga peking liham sa aking nanginginig na kamay, ang larawang yon ay tila naging isang sumpa. Ang bawat ngiti niya sa litrato ay tila isang pangungutya. Ang bawat haplos niya sa aking balat noong siya ay nabubuhay pa ay tila naging malapot na lason. Ninakaw niya ang buhay ko. Ninakaw niya ang pagkakataon kong pumili at ang mas masakit, ginawa niya yon sa ilalim ng maskara ng pag-ibig at pagmamalasakit. Nanay, bakit hindi ka pa natutulog?
Boses ni Gabriel mula sa pinto. Mabilis kong itinalikod ang mga sulat at pinunasan ng aking luha. Wala anak, may iniisip lang ako tungkol sa plantasyon. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi namin hahayaan na kunin nila ang lupa natin kahit anong mangyari. Sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, mga matang kamukhang-kamukha ng sa kanyang ama. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit, ngunit may kasamang pait. Paano ko sasabihin sa kanya na ang pundasyon ng kanyang pagkatao ay binuo sa isang malaking kasinungalingan? Madaling araw pa lang ay lumabas na ako ng bahay. Hindi ako makahinga sa loob ng kwartong iyon. Pakiramdam ko ay sinasakal ako ng bawat gamit na iniwan ni Mateo. Naglakad ako patungo sa dulo ng aming lupain, malapit sa kalsadang patungo sa bayan. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong isigaw ang lahat ng galit ko sa langit. Ngunit bago pa ako makarating sa sapa, isang puting pickup ang huminto sa gilid ng kalsada. 2 lalaki ang bumaba. Hindi sila taga rito. Suot nila ay mga jacket na may logo ng isang kumpanya ng konstruksyon. Pero ang tingin nila ay tila mga asong ulol na naghahanap ng mapapatay. Ikaw ba ang may-ari ng lupang ito? Tanong ng isa, ang boses ay magaspang. Oo, ako si Evangeline Soriano. Bakit? Matapang kong sagot kahit kumakabog ang dibdib ko. Makinig ka, Aling Evangeline. Maging matalino ka. Tanggapin mo na ang alok ni Ate Salcedo. Huwag mo nang hintayin na may mangyari pang masama sa pamilya mo. Tingnan mo ang bayaw mo, di ba? Isang paalala lang yon. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kayo ang may gawa niyon kay Berto? Lumapit ang isa at hinawakan ako ng marahas sa braso. Ang lupaing ito ay kailangan ng kumpanya. Huwag kang magmatigas. Baka sa susunod, ang mga anak mo na ang dalahin sa klinika. Bitawan mo siya. Ang boses na iyon ay hindi malakas, pero puno ng otoridad. Mula sa likod ng pick-up ay lumabas si Ramon. Ang kanyang mga mata ay madilim, tila isang bagyong paparating. Sino ka? Huwag kang makialam dito, sigaw ng lalaki. Naglakad si Ramon palapit. Hindi man lang nagpapakita ng takot. Ako si Ramon Alcantara at ang kumpanyang kinakatawan ko ang may-ari ng mortgage ng lupang ito. Ibig sabihin, bawat pulgada ng lupang ito ay nasa ilalim ng aking kontrol. At kung hindi nyo bibitawan ng babaeng yan sa loob ng 3 segundo, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy nyo bago sumikat ang araw. Nagkatinginan ng 2 lalaki. Mukhang kilala nilang pangalang Alcantara. Padabog nilang binitawan ng braso ko at mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan. Naiwan kaming 2 ni Ramon sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko para sa lalaking nasa harap ko. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Balak niya akong hawakan sa balikat pero agad siyang tumigil nang makita ang tingin ko. Bakit ka narito, Ramon? Binabantayan mo ba ako o binabantayan mo ang investment mo? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pait. Binabantayan kita, Vanji, dahil alam kong hindi titigil ang mga taong yon. Tumingin ako sa kanya, ang luha ay muling nagsimulang gumulong. Alam ko na, Ramon. Alam ko na ang tungkol sa mga liham. Alam ko na hindi ikaw ang sumulat niyon. Natigilan si Ramon. Ang kanyang matigas na anyo ay biglang lumambot. Vanji? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bakit hinayaan mong maniwala ako sa kasinungalingan ni Mateo? Sigaw ko, hinampas ko ang kanyang dibdib sa galit. Hinayaan mong magdusa ako. Hinayaan mong mamuhay ako sa tabi ng isang magnanakaw. Hinuli ni Ramon ang aking mga kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Dahil noong bumalik ako rito pagkatapos ng 6 na buwan, nakita-kitang buntis.
Nakita ko kayong masaya ni Mateo. Akala ko pinili mo talaga siya. Paano ko sasabihin sa iyo ang katotohanan kung ang kapalit niyon ay ang pagkawasak ng pamilyang binuo mo? Napasandal ako sa kanya, nawala ng lakas. Ang init ng kanyang katawan ay pamilyar, tila isang alaala ng buhay na dapat ay sa amin. Makinig ka, Vangji, bulong niya sa aking tainga. Hindi lang mga liham ang ninakaw sa'yo ni Mateo. Ginamit niya ang lupang ito para pagtakpan ang mga ilegal na gawain ng kumpanya ni na Ati Salcedo. Iyan ang dahilan kung bakit namamatay ang mga pinya. May ibinaon silang lason dito at si Mateo ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Nag-angat ako ng tingin sa kanya, punong-puno ng kaba. Anong lason? Huwag ka munang magtanong. Ang mahalaga, kailangan mo nang umalis dito, ngayon din. Hindi na ligtas ang pamilya mo rito. Ngunit bago pa ako makasagot, narinig namin ang tunog ng isang malakas na busina mula sa direksyon ng aming bahay. Isang itim na kotse ang nakaparada roon at isang lalaking nakasuit ang bumaba. Si Ati Salcedo. Ramon, mukhang masyado kang nagiging malapit sa aming kliyente, sabi ni Salcedo habang nakangiti ng mapanganib. Sana ay hindi mo nakakalimutan na ang bangko mo ang nag-apruba sa lahat ng dokumentong nilagdaan ni Mateo Soriano. Pagkatapos ng maikling pagtatagpo kay Ati Salcedo sa labas ng aming bahay, tila naging isang kabaong ang bawat silid ng aming tahanan. Ang ngiti ni Salcedo, ang ngiting tila nakakaalam ng lahat ng aming baho, ay hindi maalis sa aking isipan. Ngunit mas matindi ang bigat ng hawak kong maliit at luntiyang notebook. Ang tala-arawan ni Mateo. Pumasok ako sa aming kwarto at nilak ang pinto. Naupo ako sa sahig sa mismong lugar kung saan kami madalas mag-usap ni Mateo tungkol sa pangarap namin para sa mga bata. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ko ang mga pahinang puno ng pamilyar na sulat kamay ng aking asawa. Hunyo 15, 20 taon na ang nakakaraan, simula ng isang entry. Nakita ko si Vangi sa sapa ngayon. Umiiyak siya dahil hindi pa rin bumabalik si Ramon mula sa Maynila. Hindi ko kayang makita siyang ganon. Mahal ko siya. Higit pa sa pagmamahal ng mayabang na Alcantara na yon. Alam ko, may dumating na liham para sa kanya ngayon sa post office. Ako ang kumuha, ako ang nagbukas. Tama ang hinala ko. Nangangako si Ramon na babalik siya para sunduin si Vangi. Hindi ako papayag. Kung kailangang maging masama ako para makuha siya, gagawin ko. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila na ubos. Binasa ko pa ang susunod na bahagi. Nagawa ko na ang liham. Ginaya ko ang sulat ni Ramon. Sinabi ko sa sulat na may iba na siya at ayaw na niyang bumalik sa probinsya. Nakita ko ang pagkadurog ng puso ni Vangi nang basahin niya iyon. Masakit, pero ito ang tanging paraan. Ako ang sasalo sa kanya. Ako ang magiging bayani niya. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa aking lalamunan. Ang bawat gabi ng aming pagsasama, ang bawat sakripisyong ginawa ko para maging mabuting asawa, lahat yon ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa pagkukunyari. Ninakaw niya ang aking kabataan, ang aking pangarap, at ang lalaking tunay kong minahal. At sa loob ng 20 taon, pinasalamatan ko siya. Inisip ko na siya ang nagligtas sa akin mula sa kahihiyan. Lalo kong binuklat ang tala-arawan hanggang sa marating ko ang mga huling entry bago siya mamatay, 3 taon na ang nakakaraan. Dito, ang tono ng kanyang sulat ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa takot at pera. Oktubre 12. Hindi ko na alam kung paano babayaran ang utang ni Berto sa sugal. Pinupuntahan na kami ng mga tauhan ni Ati Salcedo sa plantasyon. May alok sila, mining rights. Sabi nila,
Kailangan lang nilang magbaon ng ilang waste materials sa ilalim ng taniman sa Section B12. Isang pansamantalang imbakan lang daw, habang hindi pa natatapos ang kanilang facility. Malaki ang bayad. Sapat para mabayaran ang utang at makapagpadala ng pera para sa pag-aaral ni Gabriel. Napahinga ako ng malalim. Ang lason sa lupa, ang mga namamatay na pinya. Hindi yon aksidente. Ibinenta ni Mateo ang kalusugan ng aming lupain at ang kinabukasan ng aming komunidad para pagtakpan ang kahihiyan ng kanyang kapatid at ang sarili niyang mga pagkakamali. Nobyembre 5. Masyadong matapang ang amoy ng chemical. Nagrereklamo na ang mga sakada. May mga bata na sa barangay ang nagkakasakit. Sabi ni Salcedo, kontrolado nila ang lahat. Pero natatakot ako. Kung malalaman ni Vanji ang lahat ng ito, hindi niya ako mapapatawad. Kailangan kong ilibing ang ebidensya sa... Bigla akong natigilan. Ang susunod na pahina ay punit. Marahas na tinanggal ang papel at ang tanging natira ay ang gilid na may marka ng pagkakahablot. Doon dapat nakasulat kung nasaan ang ebidensya ng paglalason sa lupa. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Lumabas ako ng bahay kahit madilim na ang paligid. Tumakbo ako patungo sa likod ng plantasyon, sa maliit na burol kung saan nakalibing si Mateo. Ang sementadong krus ay puti sa ilalim ng liwanag ng buwan. Doon, sa harap ng kanyang himlayan, bumagsak ako sa aking mga tuhod. "Bakit, Mateo?" Sigaw ko. Ang boses ko ay basag sa galit at hinagpis. 20 taon, Mateo. 20 taon kitang pinaglingkuran. Pinandirihan ko si Ramon. Kinahiya ko ang naging relasyon namin noon dahil sa akala ko ay tinalikuran niya ako. Pero ikaw pala ang tunay na traidor. Hindi ko siya iniiyakan dahil sa pangungulila. Iniiyakan ko ang aking sarili. Iniiyakan ko ang bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para sa plantasyong ito na akala ko ay pamana para sa aming mga anak, pero isa palang libingan ng lason. Ang hiya na nararamdaman ko ngayon ay hindi dahil sa pagkawala ng yaman, kundi dahil sa pag-ibig na ibinigay ko sa isang anino. "Nanay?" Napalingon ako. Si Gabriel, nakatayo sa likuran ko, may hawak na lampara. "Bakit ka sumisigaw kay tatay? May problema po ba?" Tumingin ako sa aking anak. Ang kanyang inosenteng mukha ay tila isang paalala ng lahat ng dapat kong protektahan. Hindi ko pwedeng sabihin ang lahat sa kanya ngayon. Masisira ang kanyang mundo. "Wala, anak," sabi ko habang pinupunasan ang aking mukha. Nagpapaalam lang ako sa kanya. Dahil simula bukas, hindi na Soriano ang magiging pangalan ng laban na ito. Laban ko na ito, Gabriel. Para sa inyo. Tumayo ako at muling hinawakan ng tala-arawan. Alam kong may kumuha ng pahinang yon. At kung hindi si Berto, sino pa ang may alam ng lihim ni Mateo? Bigla kong naalala ang sinabi ni Ramon sa sapa. "Huwag ka munang magtanong. Ang mahalaga, kailangan mo nang umalis dito." Alam ni Ramon. Alam niya ang lahat mula pa noong una. At ang pananahimik niya, yun ba ay dahil sa awa? O dahil bahagi rin siya ng planong ito? Bago kami makabalik sa bahay, may nakita akong liwanag sa malayo, sa direksyon ng bodega. Hindi yon liwanag ng lampara. Yun ay liwanag ng sulo. At kasunod niyon ay ang ingay ng mga taong sumisigaw. "Evangeline! Lumabas ka! Ang giyera ay nagsisimula na!" Boses iyon ni Atini Salcedo at kasama niya ang mga tauhan ng kumpanya, may dalang mga dokumento at mga selyo. Mukhang hindi na sila maghihintay ng 30 araw. Ang liwanag ng mga sulo ay tila mga nanunuring mata sa gitna ng kadiliman ng Bukidnon. Sa tapat ng aming tarangkahan, nakatayo si Ati Salcedo. Hawak ang isang dekalibreng baril sa kanyang bayang at isang tumpok ng mga papeles na tila mas nakamamatay kaysa sa bala. Sa likuran niya,
Ang mga tauhan ng kumpanya ay tila mga buwitreng naghihintay ng hudyat para dambahin ang aming buhay. Evangeline, tapos na ang oras ng negosasyon. Sigaw ni Salcedo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang Alcantara Group ay nagpadala ng formal na abiso. Dahil sa panganib ng environmental hazard sa lupang ito, kailangan na naming isil ang buong property. Ngayon din. Lumabas ako, hawak ang kamay ni Gabriel at Lito. Nanginginig ang mga bata, ngunit pinilit kong manatiling matuwid ang aking tayo. Environmental hazard? Kayo ang nagdala ng hazard dito. Kayo ang naglason sa lupa namin. Tumawa si Salcedo, isang tawang walang kasing lamig. Wala kang ebidensya, Vangie. Pero ang meron kami ay ang pirmadong utos mula sa itaas. Sa gitna na ng sigawan, isang pamilyar na sasakyan ang huminto. Bumaba si Ramon, ngunit sa pagkakataong ito, wala ang pag-aalalang nakita ko sa kanyang mga mata kaninang madaling araw. Ang kanyang mukha ay tila semento, matigas at walang emosyon. Ramon, salamat at narito ka. Sabi ko, may kaunting pag-asa sa aking boses. Ipaliwanag mo sa kanila, di ba may 3 araw pa ako? Tiningnan ako ni Ramon, ngunit tila hindi niya ako nakikilala. Nagbago ang plano, Evangeline. Bilang kinatawan ng bangko at kasosyo ng Alcantara Group, kailangan kong unahin ang kaligtasan ng asset. Lumingon siya sa kanyang mga tauhan na may dalang malalaking pliers at equipment. Putulin ang linya ng kuryente. Isara ang balbula ng tubig mula sa main tank. Walang dapat manatili sa bahay na ito simula ngayong gabi. Ano? Halos himatayin ako sa narinig ko. Ramon! May mga bata rito! Paano kami mabubuhay nang walang tubig at ilaw? Yan ang punto, Evangeline. Sabi niya. Humakbang siya palapit sa akin at bumulong. Ang kanyang boses ay parang haplos ng yelo. Umalis ka na rito bago ka maging bahagi ng lupang ito. Kung ayaw mong mamatay sa dilim, lumayas ka na. Pinanood ko nang may kasamang pait ang pagputol nila sa aming koneksyon sa mundo. Ang aming bahay, na dati ay puno ng liwanag at tawanan, ay unti-unting nilamon ng kadiliman. Ang tunog ng pagputol ng mga kable ay tila tunog ng pagkaputol ng huling hibla ng tiwala ko kay Ramon. Traidor. Pareho lang sila ni Mateo. Ang isa ay nagnakaw ng aking nakaraan, at ang isa naman ay nagnanakaw ng aking kasalukuyan. Nanay, nauhaw po ako! Bulong ni Lito pagkalipas ng ilang oras. Ang init po sa loob, di po ako makahinga. Dahil wala ng tubig mula sa gripo, kinuha ko ang lumang timba at pumunta sa giit ng plantasyon kung saan naroon ang aming pribadong balon. Alam kong sinabi ni Ramon na may lason ang lupa, pero sa isip ko, ang balon na yon ay malalim at malayo sa Section B12. Akala ko ay ligtas doon. Kumuha ako ng tubig at pinainom ang mga bata. Gabriel, na laging nag-aalaga sa kanyang kapatid, ang una uminom ng marami. Nay, parang may kakaibang lasa ang tubig, parang kalawang na matamis. Sabi niya bago ibigay ang baso kay Lito. Baka dahil lang sa lumang timba, anak. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ngunit hindi pa lumilipas ang 10 minuto, nakita ko si Gabriel na napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, tila nawala ng dugo. Gabriel? Anong nangyayari? Tanong ko. Ang kaba sa dibdib ko ay naging isang malakas na tambol. Nay, ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Hindi na natapos ni Gabriel ang kanyang sasabihin. Bigla siyang natumba sa sahig na wala ng malay. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang maging kulay asul at ang kanyang katawan ay nanginginig sa isang matinding kumbulsyon. Gabriel! Anak! Sigaw ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tulong! Tulungan niyo kami! Sa labas,
Narinig ko ang tunog ng makina ng sasakyan ni Ramon na paalis na. Ang kadiliman ng bukid noon ay tila tumatawa sa akin. Ang lason na akala ko ay nasa ilalim lang ng lupa ay pumasok na sa loob ng aking tahanan, sa loob ng katawan ng aking panganay. Doon ko natanto ang bagsik ng kamay na bakal ni Ramon. Hindi lang niya kami pinalalayas. Hinahayaan niya kaming mamatay sa gitna ng aming sariling lupain. Gabriel! Anak! Gumising ka! Ang boses ko ay halos mapatid sa lalamunan habang nilalamon kami ng dilim sa loob ng bahay. Ang katawan ni Gabriel ay malamig at tila isang lantang dahon sa aking mga bisig. Ang bawat sandali ay tila isang patak ng dugo na nauubos sa aking pag-asa. Binuhat ko si Gabriel sa gitna ng kadiliman habang si Lito ay nakahawak sa aking palda, humihikbi sa takot. Tumakbo ako palabas, patungo sa tarangkahan, sumisigaw ng tulong sa gitna ng kawalan. At doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ay ang puting sasakyan ni Ramon. Hindi pa siya nakaalis. Nakatayo siya sa tabi ng sasakyan, tila isang rebultong naghihintay. Ramon! Tulungan mo ang anak ko! Sigaw ko. Ang luha ko ay humalo sa pawis at alikabok sa akin mukha. Ikaw ang may gawa nito. Nilason mo ang tubig namin. Mabilis na lumapit si Ramon. Sa pagkakataong ito, wala ang maskara ng kanyang pagiging matigas. Binuhat niya si Gabriel mula sa aking mga bisig at isinakay sa loob ng sasakyan. Sakay na, Evangeline. Bilisan mo. Sa loob ng sasakyan, habang mabilis kaming bumabaybay sa mabatong kalsada, patungo sa ospital sa bayan, hindi ko na napigilan ang aking galit. Bakit, Ramon? Bakit kailangang umabot sa ganito? Pinutol mo ang tubig namin, hinayaan mo kaming mabulok sa dilim. Iyon na nga, Evangeline. Sigaw ni Ramon habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ipinutol ko ang tubig dahil alam kong kontaminado na ang main tank. Akala ko ay maiintindihan mo na hindi naligtas doon. Bakit ka pa kumuha ng tubig sa lumang balon? Dahil nauuhaw ang mga anak ko. Dahil wala kaming mapagpipilian. May mapagpipilian ka, Vanji. Pinapapunta kita sa Davao. Binigyan kita ng tseke, pero pinili mong magmatigas. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-ita ng galit at pagsisisi. Hindi ako ang kaaway mo rito. Simula nang bumalik ako, wala akong ibang ginawa, kundi ang bayaran ng interes ng utang ni Mateo ng palihim para lang hindi kayo palayasin agad ni Salcedo. Gusto kong bigyan ka ng oras para makalayo bago nila tuluyang sirain ang lupang ito. Natigilan ako. Ang lahat ng galit ko ay tila bumangga sa isang pader ng katotohanan. Binayaran mo ang utang ni Mateo? Oo. Pero hindi sapat ang pera para pigilan ang ambisyon ni Salcedo. Ang mining project na yon ay bilyon-bilyon ang halaga. Gagamitin nila ang plantasyon nyo bilang tambakan ng mga chemical na bawal sa batas. Alam ni Mateo ang lahat. Tinanggap niya ang pera para pagtakpan ng lahat. Hanggang sa huli ay siya rin ang naging biktima ng lason na tinulungan niyang itago. Nakarating kami sa ospital. Habang dinadala si Gabriel sa emergency room, naiwan kaming dalawa ni Ramon sa pasilyo. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Kailangan natin ng ebidensya, Ramon, sabi ko. Ang boses ko ay puno ng determinasyon. Ang tala-arawan ni Mateo, may punit na pahina. Doon nakasulat kung nasaan ang ebiden yang itinago niya. Si Berto, alam ni Berto kung nasaan yon. Si Berto? Tiningnan ako ni Ramon nang may pag-aalinlangan. Sa tingin mo ba ay magsasalita siya? Takot siya kay Salcedo. Wala siyang choice, buhay ng pamangkin niyang nakataya, sagot ko. Nagpasya kaming bumalik sa klinika kung saan naroon si Berto habang iniwan ko si Lito sa pangangalaga ng isang nurse sa tabi ni Gabriel. Ngunit nang makarating kami sa kwarto ni Berto,
Ang tanging bumulaga sa amin ay ang bakanteng kama. Ang mga suwero ay nakahubad at may bakas ng dugo sa sahig. Nasaan ang pasyente rito? Tanong ni Ramon sa isang dumaang nurse. May mga lalaking dumating kanina. Sabi nila ay ililipat daw sa mas malaking ospital. Mukha silang mga bodyguard. Sagot ng nurse. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Hindi inilipat si Berto. Dinukot siya. Salcedo? Bulong ni Ramon. Alam niyang si Berto ang huling alas natin? Hindi nila hahayaang makapagsalita ang bayaw mo. Sa labas ng ospital, isang itim na van ang mabilis na humarurot palayo. Sa bintana nito, nakita ko ang isang pamilyar na mukha na nakadikit sa salamin. Ang takot na mukha ni Berto. Vanji, wala na tayong oras, sabi ni Ramon habang hinihila ako patungo sa kanyang sasakyan. Kung makuha nila ang ebidensya mula kay Berto, hindi lang ang lupa ang mawawala. Pati ang buhay niyo ay itatambon nila sa ilalim ng plantasyon. Sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot kay Ramon. Siya na lang ang tanging kakampi ko sa gitna ng lupain ng mga lason at kasinungalingan. Sa loob ng sasakyan ni Ramon, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang. Naririnig ko ang mabilis na pag-inga ni Ramon habang mahigpit ang kanyang hawak sa manibela. Ang bawat ilaw ng post sa kalsada na aming nadadaanan ay tila mga paalala ng oras na unti-unting nauubos. Sa likod, sa ospital, naiwan ang aking mga anak, si Gabriel na nakikipaglaban sa lason at si Lito na takot na takot. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Ang boses ko ay matigas na ngayon. Wala na ang luhang kanina ay tila hindi maubos. Ang tanging natira ay ang malamig na pagnanais na pagbayarin ang mga taong sumira sa amin. Sa Section B12, sagot ni Ramon nang hindi tumitingin sa akin. Kung totoo ang sinulat ni Mateo, hindi lang basta ibinaon ang mga chemical na yon. Kailangan nila ng access point para regular na makapagtapon ng waste habang nagtatayo sila ng facility. Ang sapa ang ginamit nila. Pero bakit si Berto ang kinuha nila? Ano ang alam niya na hindi ko alam? Si Berto ang tumulong kay Mateo sa paghuhukay, paliwanag ni Ramon. Takot si Berto, oo. Pero hindi siya tanga. Siguradong may itinago siyang ebidensya para maging insurance niya kung sakaling baliktarin siya ni Salcedo. Yan ang kailangan nating mahanap bago nila mapilit si Berto na magsalita. Nakarating kami sa gilid ng plantasyon. Hindi kami dumaan sa main gate kung saan naroon ang mga tauhan ni Salcedo. Ipinadaanan ni Ramon ang sasakyan sa isang masukal na daanan ng mga traktor na tanging mga taga rito lang ang nakakaalam. Vangi. Huminto si Ramon at hinawakan ang aking kamay bago kami bumaba. Kapag nahanap natin ang ebidensya, kailangang dalahin natin ito sa media at sa Environmental Bureau sa Davao. Hindi natin pwedeng ibigay sa lokal na pulisya. Marami sa kanila ang nasa bulsa ni Salcedo. Tumango ako. Salamat Ramon at pasensya na sa lahat ng sinabi ko sa'yo. Huminga siya ng malalim. Huwag na natin pag-usapan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Bit-bit ang dalawang malalakas na flashlight. Pumasok kami sa Section B12. Ang amoy ng chemical dito ay mas matindi kaysa kaninang umaga. Tila sinusunog ang loob ng aking ilong. Ang mga pinya rito ay hindi lang lantang dahon. Ang mga ito ay tila naging abo na kulay itim. Dito, turo ko sa isang bahagi ng lupa na malapit sa sapa, kung saan ang mga damo ay kakaiba ang pagkakasalansan. Madalas dito si Mateo. Sabi niya ay naglalagay siya ng patibong para sa mga hayop na kumakain ng pinya. Sinimulan naming hukayin ang bahaging yon, gamit ang mga dalang maliit na pala. Pagkatapos ng ilang minutong paghuhukay, tumama ang bakal na pala ni Ramon sa isang matigas na bagay. Isang tunog ng bakal sa bakal. Mayroon dito!
Bulong ni Ramon. Inalis namin ang natitirang lupa. Isang asul na plastic na drum ang nakabaon. Ngunit hindi ito puno ng chemical. Nang buksan ni Ramon ang takip, tumambad sa amin ang ilang mga bote ng sample at isang tumpok ng mga papeles na nakabalot sa plastic. Kinuha ko ang mga papeles. Ang mga ito ay mga kopya ng bank transfers mula sa kumpanya ni Salcedo patungo sa isang account na hindi ko kilala. Ngunit ang pirma sa bawat resibo ay kay Mateo. At kasama nito ang punit na pahina mula sa tala-arawan. At kung sakaling mamatay ako, ang tunay na lason ay hindi lang nasa lupa. Ibinuhos nila ang bulk na mga chemical sa lumang tangke sa ilalim ng bodega. Kapag nasira ang tangking yon, dadaloy ang lason sa buong sapa ng Bukidnon. Salcedo will destroy the dam to wash it away if he gets caught. Nanlamig ako. Ramon, balak nilang sirain ang dam. Bubuhusan nila ng tubig ang buong plantasyon para ma-wash out ang ebidensya ng chemical bago dumating ang anumang inspeksyon. Iyon ang plano nila, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Kapag binuksan nila ang dam, magmumukhang natural na kalamidad o pagkakamali sa engineering, ang pagkamatay ng mga tanim at ang pagkakasakit ng mga tao. Mawawala ang lahat ng ebidensya sa lupa. Kailan nila gagawin? Tanong ko. Ngayon na. Isang boses ang narinig namin mula sa likuran. Mabilis kaming lumingon. Nakatayo roon si Ate Salcedo kasama ang 3 lalaking may hawak na baril. At sa tabi nila, si Berto, na bugbog sarado at halos hindi na makatayo. Masyado kayong matalino para sa sarili niyong kabutihan, sabi ni Salcedo habang nakangiti. Salamat sa paghahanap ng mga papeles na yan. Mas madali para sa amin na sunugin ang lahat sa isang bagsakan. Salcedo, hindi mo ito matatakpan, sigaw ni Ramon, habang pilit akong itinatago sa kanyang likuran. Alam na ng bangko ang tungkol sa mga dokumentong ito. Ang bangko? Ang bangko ay pera lang ang habol, Ramon. At ang kumpanya ko ay may sapat na pera para patahimikin ang kahit na sino. Sagot ni Salcedo. Lumingon siya sa isa niyang tauhan. Tawagan ang engineering team sa dam. Sabihin mo buksan na ang mga gate. Ngayon din. Huwag! Maraming tao sa ibaba! Maraming bata! Sigaw ko. Pero huli na. Narinig namin ang isang malakas na sirena mula sa malayo. Ang sirena ng dam na nagbibigay babala sa pagpapakawala ng tubig. Ngunit alam naming hindi ito kontroladong pagpapakawala. Ito ay isang baha na sadyang lilika para pumatay at magtakip ng krimen. Takbo! Sigaw ni Ramon. Biglang tinulak ni Berto ang lalaking may hawak sa kanya at sumigaw. Vanny, takbo na! Sa bodega! Doon ang huling switch! Isang putok ng baril ang umalingaw-ungaw. Nakita ko si Berto na bumagsak, ngunit ang sakripisyo niya ay nagbigay sa amin ng pagkakataon. Hinablot ni Ramon ang aking kamay at mabilis kaming tumakbo sa gitna ng madidilim na hanay ng mga pinya, habang sa likuran namin ay naririnig na namin ang dambuhalang ugong ng tubig na papalapit na. Ang tubig na dapat ay nagbibigay buhay sa aming lupain ay naging isang dambuhalang kamatayan na handang lamunin ang lahat ng aming pinaghirapan. Ang dagundong ay hindi galing sa langit. Hindi ito ang kulog na nagbabadya ng ulan na magbibigay buhay sa mga tanim. Ito ay ang ugong ng libu-libong tuneladang tubig na humihila ng putik, bato at kamatayan. Ang dam ay bumigay na, o mas tamang sabihin, sadyang binuksan para burahin kami sa mapa ng Bukidnon. Vangy, sa truck! Bilisan mo! Sigaw ni Ramon habang hinihila ang braso ko. Tumakbo kami sa gitna ng rumaragasang hangin. Sa malayo, nakita ko ang unang bugso ng tubig na kulay kape, tila isang dambuhalang kamay na humahablot sa mga puno ng niyog at pilit na binubunot ang mga hanay ng pinya.
Ang Section B12, ang bahaging pinakakontaminado, ay ang unang tinamaan. Ang lason na ibinaon ni Mateo at Salcedo ay kasama na ngayon sa Agos, kumakalat, handang lasunin ang lahat ng madadaanan nito. Si Berto! Ramon, hindi natin siya pwedeng iwan! Lumingon ako sa pinanggalingan namin, pero wala na si Berto roon. Ang lugar kung saan siya bumagsak ay nilamunan ng baha. Wala na tayong magagawa para sa kanya, Vanji. Kailangan nating iligtas ang mga buhay na kaya pa nating isalba. Nakarating kami sa paradahan ng mga truck ng Alcantara Group. Ang mga driver ay nagkakagulo, hindi alam kung saan tatakbo. Kinuha ni Ramon ang megaphone mula sa isa sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay nangibabaw sa ingay ng baha. Makinig kayo! Walang aalis! Gamitin ang mga truck! Ihanay ang mga ito sa tapat ng sapa. Gumawa kayo ng harang para hindi diretsong tumama ang tubig sa sentro ng barangay. Ngayon din. Pero sir, mapapatay kami. Malulunod ang mga truck. Reklamo ng isang driver. Mas mahalaga ang buhay ng mga tao kaysa sa mga bakal na ito. Gawin niyo ang utos ko o ako mismo ang magtatanggal sa inyo. Sa gitna ng krisis, nakita ko ang tunay na Ramon. Hindi siya ang matikas na banker na nakaupo sa malamig na opisina. Siya ay isang lalaking handang, itaya ang lahat para sa bayang kinalakihan niya. Habang sinisimulan nilang i-maneuver ang malalaking truck para maging pansamantalang dake, lumingon ako sa direksyon ng paaralan. Ramon! Ang paaralan! Maraming pamilya ang nag-evacuate doon dahil akala nila ay mas ligtas sa semento. Pumunta ka na roon, Vanji. Kunin mo ang mga tao, dalahin mo sila sa mataas na bahagi ng burol. Susunod ako. Tumakbo ako patungo sa paaralan. Ang tubig ay abot tuhod na, malapot at may masangsang na amoy ng chemical. Bawat hakbang ay tila may humihila sa akin pababa. Nang makarating ako sa paaralan, ang takot ay mababakas sa mukha ng bawat ina, bawat bata. Aling Vanji! Ano nang mangyayari sa atin? Hiyaw ni Aling Rosa, yakap-yakap ang kanyang mga apo. Huwag kayong matakot, magkaisa tayo! Sigaw ko, ang boses ko ay puno ng otoridad na hindi ko alam na mayroon pala ako. Ang mga lalaki, tulungan ang mga matatanda. Ang mga kababaihan, hawakan ang mga bata. Huwag bibitaw! Pupunta tayo sa burol ng simbahan. Nakita ko ang isang bata na nadulas at tinatangay na ng agos malapit sa gate. Hindi ako nag-isip. Tumalon ako sa baha, naramdaman ko ang hapdi ng tubig sa aking mga gasgas sa binti. Ang lason ay nanunuot na sa aking balat. Pero hindi ko binitawan ang bata. Niyakap ko siya ng mahigpit at pilit na tumayo laban sa agos. Hindi mamamatay ang bukidnon ngayong gabi! Sigaw ko sa gitna ng ulan at baha. Lalaban tayo! Nang marating namin ang mataas na bahagi ng burol, lumingon ako sa ibaba. Ang plantasyon ko, ang buhay ko, ay tila isang dagat ng putik. Pero sa gitna niyon, nakita ko ang mga truck ni Ramon. Naka-form sila ng isang matibay na linya, binabali ang bagsik ng tubig bago ito tumama sa mga bahay sa sentro. Isang pamilyar na itim na SUV ang nakita kong mabilis na paalis sa kabilang bahagi ng kalsada, malayo sa baha. Si Salcedo. Tumatakas na siya, iniisip na ang lahat ng ebidensya ay wala na. Ngunit may hindi siya alam. Kinuha ko ang maliit na bag na nakasukbit sa akin. Sa loob niyon ay ang mga bote ng sample na nakuha namin sa Section B12 at ang huling pahina ng tala-arawan ni Mateo. Ang baha ay maaaring burahin ang mga baka sa lupa, pero ang katotohanang hawak ko ay hindi kayang anurin ng kahit anong dam. Nanay? Narinig ko ang boses ni Gabriel. Nakatayo siya sa veranda ng ospital na nasa itaas din ng burol, kasama si Lito. Buhay sila. Ligtas sila. Niyakap ko ang aking mga anak ng mahigpit. Ang katawan ko ay nanginginig. Ang aking mga binti ay makati at mahapdi mula sa chemical.
pero ang puso ko ay punong-puno ng pag-asa. Nay, wala na po ang mga pinya natin. Iyak ni Lito habang nakatingin sa lubog na taniman. Hayaan mo na ang mga pinya, anak. Sabi ko habang nakatingin kay Ramon sa malayo na kasalukuyang tumutulong sa huling driver na makalabas sa truck. Ang lupa ay nandyan pa rin. At hanggat nandito tayo, kaya nating magtanim muli. Pero sa pagkakataong ito, wala na tayong itatago sa ilalim nito. Ang gabi ng trahedya ay naging gabi ng paglilinis. Ang lason ay lumabas na at kasabay nito ang lahat ng kasinungalingan ni Mateo at ang kasamaan ni Salcedo ay lumutang na rin. Hinarap ko ang bukas na may isang panata. Bukidnon. Sisiguraduhin kong ang bawat patak ng luhang ibinuhos mo ngayong gabi ay magiging bunga ng katarungan bukas. Ang pagsikat ng araw sa Bukidnon ay kadalasang nagdadala ng kulay gintong liwanag sa mga dahon ng pinya. Ngunit na yung umaga, ang sikat ng araw ay naglantad ng isang malawak na disyerto ng putik, mga sirang kagamitan, at ang amoy ng chemical na tila nakadikit na sa bawat hininga ng hangin. Ang baha ay humupa na. Ngunit ang iniwan nitong pinsala ay tila isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Sa tapat ng munisipyo, kung saan pansamantalang dinala ang mga biktima, isang marangyang itim na sasakyan ang pilit na dumadaan sa gitna ng mga taong nawala ng tirahan. Nakita ko ang pamilyar na mukha sa loob, si Ate Salcedo. Maayos ang kanyang suot, tila hindi siya dumaan sa isang bagyo, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip. "Itabi niyo ang mga basura sa daan!" sigaw ng kanyang driver. Tumayo ako sa gitna ng kalsada. Hindi ako gumalaw. Kasunod ko ang mga sakada, ang mga magsasakang nawala ng hanapbuhay, at si Ramon na may hawak na benda sa kanyang braso. "Evangeline, umalis ka sa daan kung ayaw mong masagasaan," sabi ni Salcedo habang ibinababa ang bintana ng kanyang sasakyan. "Wala na ang plantasyon mo. Wala na ang mga ebidensya mo. Malinis na ang lupa mo, salamat sa baha. Tapos na ang laban." Lumapit ako sa kanyang bintana. Ang aking palda ay punong-puno ng putik, ang aking mga kamay ay magaskas, pero ang aking paningin ay diretsyo at matapang. "Mali ka, Salcedo. Hindi lahat ay kayang burahin ng tubig. May mga bagay na kahit anong laki ng baha, hinding-hindi lulubog." Inilabas ko mula sa aking bag ang 3 bote ng sample na nakuha namin ni Ramon sa Section B12 bago pa man dumating ang baha. Ang asul at abong likido sa loob ay malinaw na kumikislap sa ilalim ng araw. "Akala mo ba ay nakuha mo ang lahat ng ebidensya mula kay Berto?" Dugtong ko, ang boses ko ay umaalingaw sa buong plaza. Itinago ni Mateo ang mga orihinal na sample sa isang lugar na hinding-hindi mo maiisip. At ang huling pahina ng kanyang talaarawan, narito rin sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Salcedo. "Peking ebidensya yan. Gawa-gawa niya lang yan ni Ramon para sirain ang kumpanya eh." "Pik?" sabat ni Ramon habang lumalapit. "Ang mga sample na ito ay may selyo ng laboratory o napagmamay-ari rin ng kumpanya nyo, Salcedo? Isang pagkakamali ng mga tauhan nyo ang iwanan ang selyong yon sa loob ng drum na nabaon. At ang bank transfers? Na-trace na ng aking team sa Maynila ang pinagmulan ng pera. Hindi lang si Mateo ang binayaran nyo. Marami pa kayong biniling katahimikan." Biglang lumabas mula sa likod ng munisipyo ang ilang mga sasakyan ng pulisya at mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Kasama nila ang isang babaeng naka-uniforme ng Department of Environment and Natural Resources, DENR. "Ate Salcedo, meron kaming warrant para sa iyong pag-aresto," sabi ng NBI agent. "Violation of Clean Water Act, illegal waste disposal, at ang seryosong kaso ng obstruction of justice at kidnapping kaugnay ng pagkawala ni Berto Soriano." Nawala ang poise ni Salcedo.
Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Alam niyo ba kung sino ang mga kaibigan ko? Alam namin, sagot ni Ramon. At sa sandaling lumabas ang balitang ito sa TV at radyo, titiyakin kong sila mismo ang tatalikod sa'yo para iligtas ang sarili nila. Habang pinapaspasang ang posa si Salcedo, narinig namin ang isang sigaw mula sa malayo. Nay! Si Tito Berto! Si Gabriel ang sumisigaw. Itinuturo ang isang ambulans, yang kadarating lang. Sa loob nito, nakita ko si Berto. Buhay siya, bagamat puno ng pasa at nakabalot ang ulo ng benda. Nakita siya ng mga rescue team na nakakapit sa isang malaking puno ng mangga sa kabilang panig ng sapa. Vangi? Pabulong na sabi ni Berto nang lumapit ako sa kanya. Patawad sa lahat na nagawa namin ni Mateo. Akala namin ay maililigtas namin ang pamilya sa pera, pero lason pala ang dinala namin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tapos na, Berto. Magpahinga ka na. Ang katotohanan ang magpapagaling sa atin. Pinanood ng buong barangay ang pag-aresto kay Salcedo at sa kanyang mga tauhan. Walang nagsasalita. Tila ang bawat isa ay humihinga ng malalim pagkatapos ng matagal na panahong pananahimik. Ang hiya na dati ay sa amin lang nakadikit ay lumipat na sa mga tunay na may sala. Lumingon ako kay Ramon. Nakatingin din siya sa akin. Sa gitna ng putik at pagkawasak, nakita ko ang lalaking minahal ko noon at ang lalaking naging sandigan ko ngayon. Ano na ang plano mo, Evangeline? Tanong niya. Kailangan nating linisin ang lupa, Ramon. Hindi magiging madali. Baka abutin ng maraming taon bago tayo makapagtanim muli ng mga pinya. Sabi ko habang nakatingin sa aming plantasyon. Tutulungan kita. Sabi niya, seryoso ang kanyang mga mata. Hindi lang bilang banker, kundi bilang Ramon. Nuumiti ako, ang unang tunay ng ngiti pagkatapos ng mahabang panahon. Salamat, Ramon. Pero ngayon, gusto ko munang yakapin ang mga anak ko nang walang halong takot. Ang katarungan ay dumating na sa Bukidnon. Hindi nito maibabalik ang mga nasirang pananim at hindi nito mabubura ang sakit ng pagtatraidor ni Mateo. Pero binigyan nito kami ng pagkakataong huminga muli. Ang lupaing ito, kahit sugatan, ay nananatiling amin. At sa ilalim ng araw, sisiguraduhin naming ang susunod na tutubo rito ay hindi na lason, kundi ang bunga ng aming pagsisikap at katotohanan. 6 na buwan ang lumipas mula nang dumanas ng malaking baha ang aming plantasyon. Ngayon, ang simoy ng hangin sa Bukidnon ay hindi na kasing pait ng dati. Bagamat may mga bahagi pa rin ng lupa na nakabakod dahil sa ginagawang soil rehabilitation ng gobyerno, unti-unti nang bumabalik ang luntiang kulay sa paligid. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan ay hindi na amoy chemical, kundi amoy ng pag-asa. Nakatayo ako sa tuktok ng burol, nakatingin sa ibaba kung saan abala ang aking mga manggagawa. Hindi na sila nagtatanim para sa kumpanya ni Salcedo. Nagtatanim sila para sa bagong kooperatiba na itinayo namin. Isang kooperatibang pagmamay-ari ng mga sakada kung saan ang bawat patak ng pawis ay may katumbas na danggal at katarungan. Nay, tingnan mo! May sumisibol na uli rito sa Section B12. Sigaw ni Lito habang tumatakbo patungo sa akin. May hawak na isang maliit na usbong ng pinya. Numiti ako at hinaplos ang ulo ng aking bunso. Alagaan mo yan, Lito. Yan ang patunay na hindi kayang patayin ng lason ang pusong marunong lumaban. Si Gabriel naman ay nasa kabilang dulo. Tinutulungan si Berto sa pag-aayos ng mga kagamitan. Si Berto ay hindi na kasing liksi ng dati, pero ang kanyang mga mata ay wala na ang takot at pagkakasala. Nagsilbi siyang testigo laban kay Salcedo at bagamat may mga kasong hinaharap din siya, pinayagan siyang magsilbi sa komunidad bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri.
Naglakad ako patungo sa puntod ni Mateo sa ilalim ng puno ng mangga. Nilinis ko ang paligid nito at nagtirik ng kandila. Mateo, pabulong kong sabi, pinapatawad na kita. Hindi dahil sa tama ang ginawa mo, kundi dahil ayaw kong dalahin ang galit na ito sa natitirang bahagi ng buhay ko. Salamat sa mga anak natin. Pero simula ngayon, ang pamilyang ito ay hindi na itatayo sa mga lihim. Itatayo na namin ito sa katotohanan. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Hindi ko na kailangan lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng kanyang pabango ay humahalo sa amoy ng mga sariwang dahon. Handa na ang mga bagong binhi, Evangeline, sabi ni Ramon. Nakasuot siya ng simpleng maong at t-shirt, tila iniwan na muna ang kanyang pagiging banker sa Maynila para makasama kami rito. Sabi ng mga eksperto, sapat na ang sustansya ng lupa para sa unang batch. Lumingon ako sa kanya. Salamat, Ramon, sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kaming babalik ang lupa. Binayaran ko lang ang utang ko sa nakaraan, Vanji. Sagot niya, lumapit siya at tumayo sa tabi ko. Pero ang kinabukasan, ikaw ang gumawa niyan. Ang tatag mo ang nagligtas sa Bukidnon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan naming dalawa. Isang katahimikang hindi na mabigat, kundi puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Ano na ang susunod para sa atin, Ramon? Tanong ko habang nakatingin sa malawak na taniman. Hinawakan ni Ramon ang aking kamay. Marahan lang tila nagtatanong kung pwedeng manatili roon. Gusto kong manatili rito. Hindi bilang banker, kundi bilang isang magsasakang magsisimula muli kasama ka. Pero hindi kita mamadaliin, Vanji. Marami tayong taon na kailangang bawiin. Numiti ako at hindi ko binawi ang aking kamay. Tama ka. Ang pag-ibig parang pinya rin yan. Hindi pwedeng pilitin na huminog ng maaga. Kailangan ng tamang panahon, sapat na alaga at higit sa lahat, malinis na lupa para tumubo ang matamis na bunga. Kumuha si Ramon ng isang maliit na binhi ng pinya mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. Para sa unang hanay? Para sa unang hanay, pagsang-ayon ko. Sabay kaming bumaba ng burol. Sa bawat hakbang namin sa lupang dati ay nilaso ng kasinungalingan. Naramdaman ko ang paglaya. Ang hiya na dati ay nagpabigat sa aking balikat ay tuluyan ng natunaw sa init ng sikat ng araw. Hindi naging madali ang aming paglalakbay. Nawalan kami ng yaman, nawalan kami ng tiwala sa mga taong akala namin ay kakampi namin. Pero sa dulo ng lahat, nahanap ko ang aking sarili. Nahanap ko ang isang Evangeline na hindi lang asawa o ina, kundi isang babaeng may sariling lakas at danggal. Habang maingat naming inihahasik ang unang mga binhi sa matabang lupa, sabay kaming napatingala sa malawak na kalangitan ng Bukidnon. Sa ilalim ng maliwanag na bughaw na langit, tila ba may bagong pag-asang yumayakap sa aming mga puso? Ang mga sugat na minsang nagdulot ng matinding sakit ay naging tahimik na alaala na lamang, mga bakas na mga pagsubok na aming nalampasan. Ang mga luha at kabigwang naranasan noon ang naging daan upang mas pahalagahan namin ang kapayapaang tinatamasa ngayon. Sa bawat murang usbong na sisibol sa aming taniman, makikita namin ang patunay na may panibagong simula para sa aming pamilya. Wala na itong bahid ng panlilinlang, takot o lason ng nakaraan. Ang lupaing ito ay hindi na lamang pinagkukunan ng aming kabuhayan. Ito na rin ang naging sagisag ng pag-asa, pagkakaisa at panibagong buhay na sama-sama naming itinayo. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na agos ng sapa. Ngayong umaga, ang buong plantasyon ay nababalot ng kulay ginto. Ito ang araw ng aming unang malaking anihan matapos ang mahabang panahon ng paglilinis sa lupa.
Ang mga truck na dati ay simbolo ng pagbabanta, ngayon ay puno na ng mga hinog na pinya na handang dalhin sa iba't ibang dako ng bansa. Nakatayo ako sa balkona ng aming bahay. Ang bahay na dati ay binalak gibain, pero ngayon ay mas matatag pa sa anumang bagyo. Pinanood ko ang aking mga anak. Si Gabriel ay ganap na ngang binata. Siya na ang tumatayong leader ng mga kabataang magsasaka sa kooperatiba. Si Lito naman ay tumatakbo sa pagitan ng mga hanay ng tanim, tila isang batang walang kahit anong bakas ng takot na naranasan noon. Vanji, heto na ang unang bunga ng Section B12. Inabot sa akin ni Ramon ang isang hiniwang pinya. Ang kanyang mga kamay ay maggaspang na rin tulad ng sa akin dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Sa loob ng 2 taon, nanatili siya sa tabi ko. Hindi siya nagmadali. Hindi niya hiningi na palitan ang pwesto ni Mateo sa aming mga retrato. Sa halip, gumawa siya ng sarili niyang pwesto sa aming buhay. Isang pwestong nakatayo sa respeto, pasensya, at tunay na pagmamahal. Kinuha ko ang isang piraso at tinikman ito. Ang tamis ay nanunuot sa aking panlasa. Ngunit sa dulo ng bawat kagat, meron pa ring bahagyang asim, isang vantage na pamilyar sa mga pinya ng Bukidnon. Tila ba ang bawat bunga ay may dalang alaala ng lahat ng aming pinagdaanan. May kaunting pait pa rin ba? Tanong ni Ramon habang nakatingin sa malayo. Mayroon, sagot ko habang nakangiti. Pero ang pait na yan ang nagpapaalala sa akin na totoo ang lahat ng ito. Na ang bawat hirap, bawat luhang ibinuhos natin sa lupang ito ay hindi nawala ng kabuluhan. Tumingin ako sa huling hantungan ni Mateo sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga bulaklak doon ay laging sariwa. Hindi ko siya binura sa aking alaala. Si Mateo ang ama ng aking mga anak, ang lalaking minahal ko sa loob ng 2 dekada. Bagamat ang aming pagsasama ay nabuo sa isang lihim, ang pagmamahal ko sa kanya noon ay totoo. Ang pagpapatawad ko sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang kanyang pagkakamali, kundi pagtanggap na siya ay isang taong nagmahal ng mali, ngunit naging bahagi ng aking pagkatao. Hinarap ko si Ramon. Salamat, Ramon, sa paghihintay, sa pagpili sa akin kahit nung ako mismo ay hindi ko na mapili ang sarili ko. Hinawakan ni Ramon ang aking pisngi. Ang kanyang haplos ay puno ng init. Wala na akong ibang gustong puntahan, Vangi. Sa'yo lang nagsisimula at nagtatapos ang aking Bukidnon. Sa hapon na iyon, habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, naupo kaming lahat sa ilalim ng malaking puno. Ang tawanan ng mga manggagawa, ang ingay ng mga bata, at ang tahimik na paghawak ni Ramon sa aking kamay. Lahat ng ito ay ang aking gantimpala. Nakuha ko na ang aking katarungan, nabawi ko na ang aking lupa, pero higit sa lahat, nahanap ko na ang aking kapayapaan. Ang pait ng bukirin ay tuluyan ng napalitan ng tamis. Hindi ito ang tamis na madaling makuha, kundi ang tamis na pinaghirapan, diniligan ng katotohanan at pinagtibay ng panahon. Isang tamis na kailanman ay hindi na muling malalason ng anumang kasinungalingan. Dahil sa bawat binhi na aming itinatanim, ang tanging inaani namin ngayon ay ang bunga ng aming danggal, pag-asa at walang hanggang pagmamahal.